Tulad niyan, paano tatahimik ang Senado? Ito ang sinabi ni Tito Soto, kudita ulit. Tito Soto nagbabalang, posibleng agarang leadership change. Ayan, well, it has happened before. I have been in leadership change for 8 times. Ah, Hindi na raw bago sa Senado ang, pagpapalit ng Senado. Merong madalas na manipis. Nung panahon ni Nene Pimentel, 13 lang kami, naging 11 kami, naging 13 kami, tapos naging 11 din kami. Oo, depende sa magiging issue. Depende sa ika nga'y kapwa senador. 'Pag ikaw naghangad ka pa rin na kapapalit lang sa'yo, naghangad ka pa rin na mapapalitan agad, eh, talagang hindi kayo titigil. Talagang hindi po kayo titigil sa pagtatangka na mapalitan. Wala namang problema nun, eh. Kayo lang naman yung angal ng angal. Yung ginagawa ninyo na yan, nakikita po yan ng mga tahimik ngayon. Teka pala, 'di ba mandadaldal yang mga yung mga tahimik na tulfo, magkapatid na tulfo. Ano po ang sabi? Ano po ang sabi kung gusto niyo po raw pong marinig ang boses ng mga tulpo, magdala kayo na nag-aaway na mag-asawa sa Senado para marinig ninyo yung boses ng tulpo. Ang dami po, ang dami pong ingay ngayon sa Senado pero tatlo na po ang tahimik. Kasama na ni Lito Lapid yung magkapatid na tulpo. Yan po ba magiging presidente? Yan ang gusto raw ng mga fans club ni Leni Robredo. Kung hindi na raw tatakbo si Leni, eh, susuportahan daw nila si Rapi Tulfo. Ha? Hindi pa rin si Risa Ontiveros? Anak ng tinapay. Ano ba nagawa mo, Risa Ontiveros, at suklam na suklam sa'yo yung mga supposedly, kakampi mo? Ah, Risa, bakit ayaw pa rin? Kung hindi raw talagang kung natiyak daw ng mga Leni supporter na hindi na sila tatakbo, hindi na tatakbo si Leni, si Lenlen, si Raf ang kanilang susuportahan, hindi si Risa. Nakakaawa 'no? Ano ba naman 'yan, mga kakampi? Yan na lang nga pag-asa ni Risa Ontiveros na magkaroon ng disenteng laban, ha? Anyways, balik po tayo rito. Alam niyo, yung mga pronouncement niyo nakakagulo, eh. Kauupo lang ni Cayetano gusto niyo na kaagad palitan. Hindi naman nila wala naman silang numero, eh. Okey. Tapos eto na po, 'yan si Pangilinan, tapang-tapangan. Di ko maintindihan kung talagang matapang si Pangilinan o tapang-tapangan. Si Robin po may pruweba na kami nananapak na lang bigla. At 'pag nagkahamunan, nagsuntukan po sila ni Richard Gomez. Medyo dehado raw nung nagsuntukan sila dahil ang laki ni Richard, eh. Tsaka atleta talaga. Okey. Eto po, nananawagan si Risa ng restoration of dignity, proper process amid Senate incidents. Kayo po 'tong, question ng question, sa ginawa ng mga normal po 'pag nakakuha ka ng 13, papalitan na yung Senate President, yun lang po yun. Nakakuha si, Cayetano ng 13. Ngayon iniintriga pa ngayon si Loren Legarda. Inagaw daw ni Cayetano kay Loren Legarda. Dapat daw si Loren Legarda na ang Senate President. Kasi pinangako yan ni Tito Soto. Alam niyo si Tito Soto, inuto niya lang si Loren, ano sabi niya? Bibigyan ng ilang buwan para maging Senate President. Alam niyo yung pang-uuto? Wala akong balita na si Loren Legarda ay umaangal sa pagiging second Senate President pro tempore. Oh, kumbaga ikaw na pangalawa sa Senate presidency, aangal pa ba 'yan?
iniintriga lang nila baka makuha nila si Loren Legarda. Huwag kang papayag, Loren Legarda. Nakita mo na kung papaano inaapi yung anak mo. Okey, dito tayo, sa sinabi po ni Lacson. May sinabi po si Lacson tungkol po dito sa eto po, Senator Ping Lacson described Monday's Senate leadership change as ugly and unpleasant insight regardless of political affiliation. Tama po. Eto, pakinggan natin yung sinabi talaga niya. Anyway you look at it, maski anong political persuasion mo, ang pangangailangan mo, ang nangyari kahapon was ugly. Napaka-unpleasant. A Senate coup like rebellion under Philippine jurisprudence is a continuing crime. Krimen na ba? Krimen niya na dinidescribe yung, ginawa. Eh, anong tawag niyo sa ginawa niyo kay Chis Escudero? 'Pag kayo ang nagkudeta, okey lang sa inyo. Pero 'pag kayo ang kinudeta, ide-describe niyo na ugly, ide-describe niyo na masamang mga tao yung nagkudeta sa'min. Bakit? Hindi po kasamaan 'yan. Ganyan po talaga. Kung hindi na masaya, ilang beses mo na sinasabi 'to, na hindi ka sinusuportahan sa ginawa mo. May ginawa kang, ah, report, chairman's report, hindi ka sinusuportahan ng mga kapwa mo senador, oh. Tapos ngayon sasabihin mo na ugly, alam mo na hindi ka sinusuportahan. Tapos nung pinalitan kayo sa leadership, sasabihin niyo, ugly, oh. Kayo po yung nanggugulo, eh. Kayong 5 lang naman yung magulo, eh. Yung isa tahimik, si Bam Aquino. Alam niyo yung mga tahimik, tapos kasama sa mga nanggugulo. Ano po yan, simple lang. Simpleng ang dapat ginawa niyo, Tito Soto, igalang niyo na yung bagong majority. Teko muna bibig. Pababayaan niyo na kasi hayaan niyo muna silang ip ipakita naman nila kung anong kakayahan nila. Palibhasa, wala kayong maipagmamalaki sa leadership ninyo, wala kayong maipagmamalaking nagawa ninyo, wala kayong naipakulong. Nasa panahon ni Tito Soto leadership at ang kanyang kanang kamay ay ang BRC chairman, yung pinakamagaling ayon yung pinakamagaling na investigador ayon kay Tito Soto mismo ay, pinuno ng Blue Ribbon. Pero wala kayong narekomendang mapakulong. Hindi kayo nakarating sa pagrerekomenda dahil ayaw niyo imbestiga. Yan lang po. Masaya na kami. 'Pag maibalik po si Marcoleta diyan, masaya na po kami. Okey, pero ang nakakatakot po nito, tuloy-tuloy po sila, eh. Tuloy-tuloy po sila sa paghahanap ng mga, gagawin 'no, para mapakulong po si Bato, maisama kay Tatay Digong. Okey, tignan po natin, ICC sila ng ICC. Papaano po ba, so alam na natin na may warrant of arrest ang ICC, okey. So papaano po ba kung may warrant of arrest na? Tama ba si Trillanes, may warrant of arrest na, pero si John Vic hindi kumikilos? O tama si John Vic na dapat kahit may warrant of arrest, dumaan pa rin yan sa legal process. Dumaan pa rin po yan sa Interpol, yung Interpol, padadaanin po yan sa proper authorities dito na nakadikit sa Interpol. Okay, dito muna tayo sa katotohanan na. Meron na tayong mamaya po yung mga katanungan para tuloy-tuloy lang po tayo. Meron na tayong
warrant of arrest. Aminado na yung ICC may warrant of arrest. Ang gustong makita ni John Vic, kaya niya tinatabla itong si Trillanes, hindi po puwedeng ICC diretso na agad. Ang kinakailangan po ICC, dadaan po yan sa Interpol, ang Interpol yun lang po yung kondisyon, eh. Kasi po hindi na po tayo miyembro. Ulitin ko po, hindi na tayo miyembro ng ICC. Kung miyembro po tayo, obligado. 'Pag naglabas yung ICC, obligado po yung ating, law enforcement na ipatupad yung ICC warrant kasi member tayo, eh. Ang pagkakaiba po, hindi na tayo member ngayon, 'di po ba? Ang nagsabi po na 'to ay ang then DOJ Secretary Remulla. Hindi po tayo puwedeng direktang makipagtulungan sa ICC dahil hindi tayo member state. Pero dahil tayo po ay kabilang sa Interpol, susunod tayo sa Interpol.